Sa araw na iyon, namatay ang pagkatao ko. O mas tamang sabihin, pinatay ko ang Jacob na kilala ng lahat, ang tagapagmana, ang milyonaryo, ang lalaking isinubo sa bibig ang gintong kutsara. At sa abo ng pagkataong iyon, isinilang ang isang bagong ako, isang lalaking nakakadena sa wheelchair, naghahanap ng isang bagay na kahit kailan ay hindi kayang bilhin ng pera, ang tunay na pag-ibig. Ang amoy ng Golden Haven ay pinaghalong lisol, gamot at lungkot. Iyon ang unang bumati sa akin pagpasok ko sa pasilyo ng nursing home na pag-aari mismo ng pamilya namin. Isang malaking kabalintunaan. Ako ang may-ari ng lugar na ito, pero heto ako, nagpapanggap na isang hamak na pasyenteng walang ibang pag-aari, kundi ang mga damit sa katawan at ang upuang may gulong na kinaupuan ko. Sir Jacob, welcome po sa Golden Haven, bati ng isang nurse na may matamis na ngiti. Si Luisa. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ko sinimulan ang kabaliwang ito. Maganda, mukhang mabait, at sabi ng mga pinsan ko, matagal na raw may gusto sa akin. Pero gusto niya ba si Jacob na nasa wheelchair, o si Jacob na nagmamay-ari ng gusaling ito? Iyon ang tanong na gusto kong masagot. Salamat, tipid kong sagot, sinadya kong gawing mahina at medyo paos ang boses ko. Inilibot ko ang paningin. Ang mga puting pader ay tila sumisigaw ng kalungkutan. Ang mga matatandang nakaupo sa mga sulok, tulala, naghihintay na lang ng katapusan. Dito ko ba talaga mahahanap ang hinahanap ko? Ang tanging liwanag sa madilim na lugar na ito para sa akin ay si Lolo Kiko. Ang lolo ko sa tuhod, ang kaisa-isang tao sa pamilya na nakakaalam ng sikreto ko. Siya ang nagsabing, Apo, kung gusto mong makahanap ng ginto, kailangan mong maghukay sa putik. Hindi mo iyan makikita sa ibabaw ng marmol. At ang Golden Haven ang nagsisilbing putik ko. Dinala ako ni Luisa sa kwartong inihanda para sa akin. Maliit lang, sapat para sa isang kama at isang maliit na aparador. Malayo sa mansyon na kinalakihan ko. Tumingin ako sa bintana. Mula rito, tanaw ko ang hardin sa ibaba. Doon, nakita ko si Lolo, nakaupo sa isang bench, malayo ang tingin. Mukhang malalim na naman ang iniisip. Maiwan na po muna kita, Sir Jacob. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo, sabi ni Luisa bago umalis. Tumango lang ako. Pagkaalis niya, dahan-dahan kong itinulak ang wheelchair papunta sa elevator. Kailangan kong puntahan si Lolo. Pagdating ko sa hardin, naabutan ko siyang kausap na ng isang babae. Hindi siya nurse. Simple lang ang suot niyang bestida na may maliliit na bulaklak at may dala-dala siyang isang bayong. Nakatali ang buhok niya sa isang magulong bon at may ilang hibla na humaharang sa kanyang mukha habang yumuyuko siya para kausapin si Lolo. Lolo Kiko naman po. Isang subo lang. Masarap itong nilugaw na dala ko, mainit-init pa, rinig kong sabi ng babae. Ang boses niya ay malambing, parang musika sa gitna ng katahimikan ng hardin. Ayoko. Walang lasa yan, matigas na sagot ni Lolo, parang bata. Nako, sinigurado ko pong malasa ito. Nilagyan ko ng maraming manok at bawang. Sige na po, tikman nyo lang. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ni Lolo, hindi bilang isang utos, kundi isang pakiusap. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Isang kislap ng sinseridad. Napako ang tingin ko sa kanya. Hindi siya kasing ganda ni Luisa kung pagbabasehan ang standards ng lipunan, pero mayroon siyang isang bagay na wala si Luisa, isang natural na alindog na hindi nakakasawa. Sino ka ba? Bakit mo ba ako pinipilit? Tanong ulit ni Lolo. Ngumiti ang babae. At sa pagngiti niyang iyon, parang biglang nagliwanag ang buong hardin. Ako po si Kate, Lolo Kiko. Yung taga-benta ng isda sa palengke. Dito po ako dumadaan araw-araw para mag-deliver ng isda sa kusina ninyo. Kate. Isang simpleng pangalan para sa isang simpleng babae. Itinulak ko ang wheelchair ko palapit sa kanila. Napansin nila ang pagdating ko. Agad na napatingin sa akin si Kate, at sa isang saglit, nakita ko ang pagtataka sa mga mata niya, bago ito napalitan ng isang maamong ngiti. Magandang hapon po, bati niya. Siya ang apo ko, pakilala ni Lolo Kiko, biglang naging masigla ang boses. Si Jacob. Medyo may kapansanan lang. Sinadya ni Lolo na idiin ang salitang kapansanan. Naramdaman ko ang kirot, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa titig na ibinigay sa akin ni Kate. Hindi awa. Hindi panghusga.
kundi pag-unawa. Ganoon po ba? Magandang hapon po, Jacob, sabi niya ulit, mas malambing ngayon. Gusto niyo pong tikman ang lugaw ko? Masarap po ito. Umiling ako. Salamat, pero busog pa ako. Pero ang totoo, ang mga mata ko ang busog, nakatitig sa kanya. Sa paraan ng pag-aalaga niya kay Lolo, sa pasensya niya, sa ngiti niyang hindi pilit. Ito ba yung sinasabi ni Lolo na ginto sa gitna ng putik? Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng routine ko ang pag-abang sa pagdating ni Kate. Dumarating siya tuwing 3:00 ng hapon, pagkatapos niyang magtinda sa palengke. Dala-dala niya ang amoy ng dagat at ng araw, isang paalala ng buhay sa labas ng malalamig na pader ng Golden Haven. Lagi siyang may dalang kung ano para kay Lolo, minsan suman, minsan mainit na pandesal o prutas. At sa bawat pagdalaw niya, hindi niya nakakalimutang batiin ako. Jacob, kumusta ang araw mo? Okay lang, lagi kong sagot, habang sa loob-loob ko ay sumisigaw ako, mas naging okay dahil dumating ka. Isang hapon, habang nag-iisa akong nakaupo sa may pasilyo, sinubukan kong abutin ang isang librong nahulog ko. Pilit kong inabot, pero sadyang hindi ko kaya. Pakiramdam ko, ang simple at peking pag-acting ko ay nagiging isang tunay na kahinaan. Kailangan mo ng tulong. Napalingon ako. Si Kate. Nakatayo sa likuran ko, ang bayong niya ay nakasabit sa isang balikat. Hindi ako nakasagot agad. Nahiya ako. Nahiya ako sa sitwasyon ko, kahit na ito'y isang kasinungalingan lang. Tumango na lang ako. Yumuko siya para pulutin ang libro. Sa pag-abot niya sa akin, nagdikit ang aming mga kamay. Isang kuryente ang gumapang sa buong braso ko, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang balat niya ay medyo magaspang, tanda ng kanyang pagtatrabaho, pero para sa akin, iyon ang pinakamalambot na bagay na nahawakan ko. Salamat, nautal kong sabi. Walang anuman, sagot niya, umiti na naman. Mahilig ka palang magbasa. Pampalipas oras lang. Sa tabi namin, may 2 matandang babae na nagbubulungan. Hindi ko man marinig ng malinaw, alam ko na ako ang pinag-uusapan nila. Sayang, ang gwapo pa naman, lumpo nga lang. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ni Kate. Mula sa pagiging maamo, bahagyang tumalim ang kanyang tingin sa direksyon ng 2 babae. Hindi siya nagsalita, pero ang titig niya ay sapat na para patahimikin sila. Pagkatapos, bumaling siya ulit sa akin, at ang ngiti niya ay bumalik na para bang walang nangyari. Hayaan mo na sila, mahina niyang sabi. Ang mahalaga, hindi ka naman nakakadena habang buhay dyan sa upuan mo. Ang isip mo, malaya. Natigilan ako. Sa lahat ng taong nakausap ko mula nang magsimula ang pagpapanggap na ito, siya lang ang nagsabi niyon. Ang iba, awa ang ibinibigay. Ang iba, panghusga. Pero si Kate, binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga, dignidad. Simula noon, hindi na lang si Lolo ang dinadalaw niya. Minsan, upo siya sa tabi ng wheelchair ko at magkukwento. Tungkol sa mga suki niya sa palengke. Tungkol sa pusa niyang si Mingming na ang tanging alam gawin ay matulog. Tungkol sa pangarap niyang makapagpatayo ng isang maliit na karinderya sa tabi ng dagat. Simple lang ang mga pangarap niya, pero sa paraan ng pagkukwento niya, nagiging pinakamagandang pangarap sa mundo. Ikaw, Jacob. Anong pangarap mo? Tanong niya isang araw. Natigilan ako. Anong pangarap ko? Ang pangarap kong makatakas sa anino ng pangalan ko. Ang pangarap kong makahanap ng pag-ibig na totoo. Hindi ko pwedeng sabihin. Wala, sagot ko. Siguro ang makalakad ulit. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya para sa akin. Makakalakad ka ulit. Maniwala ka lang. Gusto kong sabihin sa kanya, Kate, nakakalakad ako. Niloloko lang kita. Niloloko ko ang lahat. Pero hindi ko kaya. Dahil sa bawat araw na kasama ko siya, mas lalo akong natatakot. Natatakot na kapag nalaman niya ang totoo, mawawala ang Kate na nagtitiwala sa akin. Mawawala ang kislap sa mga mata niya. Samantala, si Luisa, patuloy sa pag-asikaso sa akin. Palagi siyang nakaduti sa wing kung nasaan ako. Magalang, profesional, pero laging may distansya. Ang mga ngiti niya ay para sa lahat. Ang kabaitan niya ay bahagi ng kanyang trabaho. Hindi tulad ni Kate. Ang kabaitan ni Kate ay nagmumula sa puso. Isang gabi, hindi ako makatulog.
Ang imahe ni Kate ay pabalik-balik sa isip ko. Ang tawa niya, ang amoy niya, ang paghawak niya sa kamay ko. Bumangon ako mula sa kama, isang bagay na hindi ko ginagawa kapag may tao sa paligid. Lumapit ako sa bintana. Ang buwan ay bilog na bilog. Naalala ko ang unang plano ko. Ang patunayan na ang mga babaeng tulad ni Luisa ay materyoso. Pero habang tumatagal, ang plano ay naglalaho. Napapalitan ito ng mukha ni Kate. Isang babaeng hindi ko inaasahan. Isang babaeng hindi kasama sa plano. Bigla, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Mabilis pa sa 4:00 akong bumalik sa kama at nagtalukbong ng kumot, nagkukunwaring tulog. Jacob. Boses ni Luisa. Okay ka lang? Narinig kitang umuungol. Hindi ako kumibo. Naramdaman ko ang paglapit niya. Inayos niya ang kumot ko. Matulog ka na. Good night. Nang marinig kong sumara ang pinto, dahan-dahan akong dumilat. Bakit hindi ko naramdaman ang kahit anong kilig o kaba kay Luisa? Ang plano ko ay para sa kanya, pero bakit si Kate ang laman ng isip ko? Bumalik ako sa bintana, nakatayo. Pinagmasdan ko ang tahimik na hardin sa ibaba. Ang bench kung saan sila laging nag-uusap ni Lolo Kiko. Doon ko natanto. Ang laro na sinimulan ko ay nagiging totoo. Pero ang premyo na inaasahan ko ay hindi pala ang babaeng inakala ko. Nagkamali ako. Hindi si Luisa ang ginto. Napabuntong hininga ako. Ang plano ko ay simple lang, magpanggap, subukin at umalis. Pero ngayon, nag-iba na. Paano ako aalis kung sa bawat pagdating ni Kate, pakiramdam ko ay mas lalo akong nakakahanap ng dahilan para manatili. Napatingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi si Jacob, ang tagapagmana. Ang nakita ko ay isang lalaking duwag. Isang lalaking nagtatago sa likod ng isang kasinungalingan, unti-unting nahuhulog sa isang babaeng nagngangalang Kate. Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Gulong-gulo ang isip ko. Ang misyon kong humanap ng totoong pag-ibig ay biglang naging isang bitag. At ang masakit pa, ako mismo ang gumawa ng sarili kong patibong. Sino ka ba talaga, Kate? At bakit sa lahat ng kasinungalingan ko, sa iyo ko nararamdaman ang pinakatotoong kaba? Ang mga sumunod na araw ay naging isang pamilyar na ritual ng kilig at pag-asa. Ang Golden Haven, na dati simbolo ng aking pagkukunwari, ay unti-unting nagiging isang tunay na kanlungan. At ang dahilan ay si Kate. Ang pagdating niya tuwing hapon ay parang sikat ng araw na tumatago sa makulimlim na bintana ng aking silid. Ang amoy ng pawis at palengke na dala niya ay naging paborito kong pabango. Ang plano ko tungkol kay Luisa. Halos limot ko na. Siya ay nanatiling isang anino sa paligid, isang profesional na nurse na ginagawa ang kanyang trabaho. Samantalang si Kate, siya ang naging sentro ng muntikong mundo sa loob ng nursing home. Isang hapon, habang masaya kaming nagkukwentuhan ni Kate sa hardin, kasama si Lolo Kiko na kontentong nakikinig habang kumakain ng paborito niyang turon, isang insidente ang biglang yumanig sa pundasyon ng kasinungalingan na aking itinayo. Ay! Ang bayong ko, biglang sabi ni Kate, napatingin sa bench na kinaupuan niya kanina. Naiwan ko yata sa pantry. Sandali lang, babalikan ko. Samahan na kita, alok ko, automatikong iginalaw ang mga kamay ko sa gulong ng wheelchair. Ngumiti siya. Huwag na, Jacob. Mabilis lang ako. Baka mapagod ka pa. At sa isang iglap, tumakbo na siya pabalik sa loob ng gusali. Naiwan kami ni Lolo Kiko. Mukhang tinamaan ka na yata talaga ng apo ko. Ano, tukso ni Lolo, may kasamang tawa. Hindi ko napigilang mapangiti. Lolo naman. Bakit? Totoo naman, ah. Ngayon lang ulit kita nakitang ganyan kasaya. Pero, Jacob D. Biglang nagseryoso ang mukha niya. Hanggang kailan mo balak magsinungaling sa kanya? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa sikmura. Bumalik ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko po alam, Lo. Natatakot ako. Mas matakot ka sa kung anong mangyayari kapag nalaman niya sa ibang paraan, babala ni Lolo. Sakto namang may dumating na nurse para ihatid si Lolo sa kanyang kwarto para sa kanyang afternoon nap. Naiwan akong mag-isa sa hardin, iniisip ang sinabi niya. Tama si Lolo. Pero paano ko sisimulan?
Paano ko sasabihin sa babaeng nagpatibok muli ng puso ko na ang lahat ng alam niya tungkol sa akin ay isang malaking kasinungalingan? Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya na may bolang ligaw na gumulong papunta sa direksyon ko. Isang grupo ng mga bata, mga apo marahil ng ibang pasyente, ang naglalaro sa di kalayuan. Ang bola ay tumigil malapit sa isang malaking paso ng halaman, medyo malayo sa abot ng aking mga kamay kung mananatili ako sa wheelchair. Kuya, pasuyo po ng bola, sigaw ng isang bata. Lumingon ako sa paligid. Walang ibang tao. Ako lang. Sa isang iglap ng kawalan ng pag-iisip, isang bagay na pinagsisihan ko agad, ay automatiko akong tumayo mula sa wheelchair. Humakbang ako ng 2 beses, pinulot ang bola at ibinato pabalik sa mga bata. Salamat po, sigaw nila, at nagpatuloy na sa paglalaro, walang kamalay-malay sa kung anong kababalaghan ang nasaksihan sana nila. Nakahinga ako ng maluwag. Umupo ako pabalik sa wheelchair, pakiramdam ko ay nakatakas ako sa bingit ng kamatayan. Muntik na yon, sabi ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko alam, may isang pares ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Mula sa bintana ng pantry sa 2nd palapag, nakatayo si Kate, hawak ang kanyang bayong. Nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nabitawan niya ang bayong. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Si Jacob tumayo. Humakbang. Walang anumang kahirapan. Ang lalaking araw-araw niyang kinakausap, ang lalaking pinagsisimulan niyang magkaroon ng espesyal na pagtingin, ang lalaking pinaniniwalaan niyang nangangailangan ng tulong at pagkalinga ay hindi pala lumpo. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong katauhan ni Kate. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana, takot na baka makita siya ni Jacob. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang isip niya ay blanko. Sinungaling. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya. Isang napakasakit na salita. Dali-dali niyang pinulot ang bayong at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng Golden Haven, hindi na nagpaalam. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Ang biyahe pa uwi sa jeepney ay isang pahira. Ang dating maingay na tunog ng kalsada, ang sigawan ng konduktor, ang tawanan ng mga pasahero, lahat ay tila walang kabuluhan. Ang tanging umuugong sa isip niya ay ang paulit-ulit na imahe ni Jacob na nakatayo. Malakas. Walang sakit. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang inang nag-aayos ng mga isdang hindi nabenta. "Oh, Kate, anak. Ang aga mo yata." Hindi sumagot si Kate. Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at doon, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi iyon luha ng galit. Iyon ay luha ng sakit. Ng pagkadismaya. Bakit? Bakit kailangan niyang magsinungaling? Paulit-ulit niyang inalala ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Ang mga kwento ni Jacob tungkol sa kanyang kalungkutan, ang pangarap niyang makalakad muli. Lahat ba yon ay isang malaking komedya? Pinagtatawanan niya ba si Kate sa likod niya? Ginamit niya lang ba ang kabaitan ni Kate? Naramdaman niya ang sobrang kahihiyan. Nagmukha siyang tanga. Araw-araw, dinadalhan niya ito ng pagkain. Kinukwentuhan niya ito ng mga sikreto niya. Binibigyan niya ito ng pag-asa. At ang lahat ng iyon ay para sa isang taong hindi naman pala nangangailangan. Isang manloloko. Ang matamis na kilig na nararamdaman niya tuwing nakikita si Jacob ay napalitan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang paghanga ay naging pagdududa. Ang tiwala ay nabasag. Kinabukasan, hindi siya pumunta sa Golden Haven. Sinabi niya sa kanyang ina na masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo, hindi niya kayang harapin si Jacob. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Samantala, sa Golden Haven, hindi mapakali si Jacob. Nag-umpisa na siyang mag-alala. 4:00 na ng hapon, wala pa rin si Kate. Hindi ito normal. Kahit kailan ay hindi ito pumalya sa pagdalaw. Baka naman may mahalagang lakad lang, sabi niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero lumipas ang isa pang araw at wala pa rin Kate. Ang hardin ay tila naging mas malungkot. Ang katahimikan ay mas nakakabingi. Doon na niya naramdaman ang tunay na takot. Paano kung may nangyari sa kanya?
hindi na siya nakatiis. Itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa administration office. Nagtanong siya sa isa sa mga staff. "Excuse me, kilala niyo ba si Kate? Yung nagde-deliver ng isda dito." "Ah, si Kate." "Opo, sir." "Bakit po? Alam niyo ba kung saan siya nakatira?" "2 araw na kasi siyang hindi pumupunta." "Nag-aalala lang ako." Ang staff, na natutuwa sa tila namumuong pagtitinginan ng dalawa, ay agad na ibinigay ang address ni Kate. Sa kabilang banda, si Jacob, habang lumalalim ang kanyang pag-aalala para kay Kate, ay lalo namang nakakaramdam ng guilt. Ang bawat oras na lumilipas na wala siya ay isang paalala ng bigat ng kasinungalingan na pasan niya. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Kate ay totoo, pero paano niya ito maipapakita kung ang pundasyon ng kanilang pagkikilala ay isang kasinungalingan? Gusto na niyang aminin ang lahat. Pero sa tuwing iisipin niya ang posibleng reaksyon ni Kate, ang galit, ang pagkadismaya, ang posibleng pag-iwan nito sa kanya, ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Mas gugustuhin pa niyang manatili sa wheelchair na ito habang buhay kaysa mawala si Kate. Isang hapon, sa 3 araw ng pagkawala ni Kate, nagpa siya si Jacob na kailangan na nilang mag-usap. Pinuntahan niya ang kwarto ni Lolo Kiko. "Lo, kailangan ko ng tulong niyo." Sa wakas, sa tulong ni Lolo Kiko, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita. Nagpadala ng mensahe si Lolo kay Kate, nakikiusap na dalawin siya dahil nanghihina raw siya. Alam ni Kate na maaaring isa itong patibong, pero hindi niya matiis ang matanda. Pagdating ni Kate sa hardin, naroon si Jacob, nag-iisa, naghihintay. Ang ekspresyon sa mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Kate," tawag ni Jacob, ang boses ay puno ng relief. "Salamat at dumating ka. Nag-alala ako sa'yo." Tumayo si Kate sa harapan niya, medyo gajara. Ang dating init sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig. "Bakit? Dahil ba wala nang nagdadala sa'yo ng merienda?" Sarkastikong tanong niya. Natigilan si Jacob. Ramdam niya ang pader na biglang itinayo ni Kate sa pagitan nilang dalawa. "Hindi. Nag-alala ako dahil mahalaga ka sa akin." Natawa si Kate, pero walang saya sa tawa niya. "Mahalaga? O baka naman nakakatuwa lang panoorin ang isang tangang nag-aalaga sa'yo, ano?" "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Jacob, kahit sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang kabahan. Alam na ba niya? Huminga ng malalim si Kate, tinititigan si Jacob ng diretso sa mata. "Jacob, pagod na ako sa mga laro. Pagod na ako sa mga kasinungalingan. May gusto lang akong itanong sa iyo at gusto ko ng isang tapat na sagot." Natahimik si Jacob. Ito na iyon. Ang sandali na pinakakinakatakutan niya. Tumingin si Kate sa kanyang mga binti, pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pinaghalong sakit at lungkot. "Sabihin mo sa akin, Jacob. Talaga bang hindi ka makalakad?" Ang tanong ay binitiwan sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Para kay Kate, ito ang paghukom. Para kay Jacob, ito ang katapusan ng kanyang mundo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng libo-libong hindi masabing salita. At sa mga mata ni Kate, habang naghihintay ng sagot, alam niyang anuman ang isagot ni Jacob, wala nang babalikan pa ang dati nilang pinagsamahan. Ang pagdududa ay naitanim na. At nagsisimula pa lang itong lumaki. Ang tanong ni Kate ay binitawan sa hangin ng hardin, kasing bigat ng isang malaking bato na handang dumagan sa akin anumang sandali. "Sabihin mo sa akin, Jacob. Talaga bang hindi ka makalakad?" Nanigas ako sa aking wheelchair. Ang mga salitang matagal kong pinraktis sa isipan ko para sa sandaling ito ay biglang naglaho na parang bula. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtambol ng aking puso sa dibdib, isang tunog ng pagkakasala at takot. Ang mga mata ni Kate, na dati puno ng init at pag-unawa, ngayon ay malamig na parang yelo, naghihintay, humuhusga. Huminga ako ng malalim, pilit na hinahanap ang aking boses. "Kate, Huwag, I can explain," putol niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. "Isang simpleng o hindi lang, Jacob. Huwag mo na akong paikutin pa." Ang bawat segundo ng aking pananahimik ay parang karayom na tumutusok sa manipis na sinulid ng tiwalang natitira sa pagitan namin. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang sakit. Hindi lang basta galit. Ito ay sakit ng isang taong nalinlang.
Sumuko ako. Wala nang saysay ang magpanggap. Hindi, mahina kong sagot, ang salita ay parang laso na lumabas sa aking bibig. Kaya kong maglakad. Nakita ko kung paano gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa kanyang mukha. Umiling siya, hindi makapaniwala na para bang gusto niyang bawiin ang narinig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganoon pala, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ang galing. Ang galing mong umarte. Siguro, habang dinadalhan kita ng lugaw at kinukwentuhan ng mga pangarap ko, tawang-tawa ka sa isip mo. Heto na naman ang tanga, siguro yan ang sinasabi mo. Hindi. Hindi totoo yan, Kate. Mabilis kong tanggi, itinulak ko ang wheelchair palapit sa kanya, pero umatras siya, na para bang natatakot na mahawakan ko. Paano mo nalaman, tanong ko, kailangan kong malaman. Nakita kita, diretsahan niyang sagot. Noong isang araw. Tumayo ka para kunin yung bola. Nakita kitang tumayo na parang walang anumang sakit. Na parang normal na tao. Napapikit ako ng mariin. Ang isang iglap na yon. Ang isang pagkakamali. Iyon ang sumira sa lahat. Kate, pakinggan mo ako. May dahilan ako, Lee. Dahilan? Anong dahilan, Jacob? Na gusto mong paglaruan ang mga tao sa paligid mo? Na trip mo lang magpanggap na kaawa-awa? Ang boses niya ay nagsimulang tumaas, puno ng hinanakit. Alam mo ba kung gaano akong nag-alala sa'yo? Gabi-gabi, pinagdarasal ko na sana gumaling ka na. Nagmukha akong tanga. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na suntok. Ang sinseridad niya, ang kabaitan niya, lahat ng iyon ay sinuklian ko ng isang malaking kasinungalingan. Alam kong wala na akong lusot. Kailangan kong sabihin sa kanya ang isang bahagi ng katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ito lang ang tanging paraan para maniwala siya na hindi ko intensyong saktan siya. Dahil pagod na ako, simula ko, ang boses ko ay basag. Pagod na ako sa buhay ko sa labas. Pagod na ako na hinuhusgahan dahil sa pera at pangalan ng pamilya ko. Napakunot ang noo ni Kete. Anong-anong ibig mong sabihin? Ito na. Ang puntong wala ng atrasan. Ang buong pangalan ko ay Jacob de Villa. Nanlaki ang mga mata ni Kate. De Villa. Ang pangalang nakaukit sa gintong plaque sa entrance ng Golden Haven. Ang pangalan ng pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga negosyo sa probinsyang ito. Ang pamilya ko kami ang may-ari ng lugar na ito pagpapatuloy ko. Nagpanggap ako para makatakas. Para makahanap ng isang bagay na totoo. Isang taong hindi tumitingin sa kung anong meron ako, kundi sa kung sino ako. Sa halip na maunawaan, mas lalong lumamig ang ekspresyon ni Kete. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang kombinasyon ng galit at selos. Ngayon, ang distansya sa pagitan namin ay hindi na lang tungkol sa isang kasinungalingan. Ito ay tungkol sa isang malaking pader na gawa sa pera at estado sa buhay. Isang mayamang naglalaro ng pagiging mahirap, mapakla niyang sabi. Ang ganda ng laro mo, Sir Jacob de Villa. At ako, ang hamak na tagabenta ng isda, ang naging laruan mo. Ang paggamit niya ng geyser ay parang sampal. Bigla, hindi na ako si Jacob, ang kaibigan niya sa hardin. Ako na si Sir Jacob de Villa, ang may-ari, ang taong nasa itaas na hindi niya kayang abutin. Hindi ka laruan, Kate. Ikaw ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin dito, desperado kong sabi. Tutu. Tumawa siya ulit, isang tawang puno ng sakit. Paano ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Kung nagawa mong magsinungaling tungkol sa pagkatao mo, ano pa ang hindi mo kayang gawin? Baka may iba ka pang tinatago. Baka may iba ka pang dahilan. Ang mga salita niya ay tumama sa target. Mayroon nga. Mayroon pa akong tinatago, ang totoong dahilan. Si Luisa. Ang buong eksperimento ay para subukin ang ibang babae. At si Kate ay isang aksidente lang. Isang magandang aksidente na ngayon ay nasasaktan dahil sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya yon? Na siya ay naging biktima ng isang laro na para sa iba? Mas lalo lang siyang masasaktan. Mas lalo niyang iisipin na wala siyang halaga. Ang selos na nakikita ko sa mga mata niya ay hindi lang dahil sa ibang babae. Ito ay selos sa mundo ko. Selos sa kapangyarihan kong paglaruan ang buhay.
Selos dahil habang siya ay nagkukumahog para mabuhay araw-araw, ako ay naglalaro lang. Pakiramdam niya, pinagkaitan siya ng katotohanan dahil hindi siya karapat-dapat. Wala na, sabi ko, pinili ang mas ligtas na kasinungalingan. Nasabi ko na ang lahat. Umiling si Kate, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Agad niya itong pinunasan, na para bang isang kahinaan na ayaw niyang ipakita sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi niya. Uwi na ako. Tumalikod siya para umalis. Kate, sandali, sigaw ko. Sa sobrang desperasyon, nakalimutan ko ang aking papel. Tumayo ako mula sa wheelchair. Napatigil si Kate sa paglakad. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang nakita niya ay ako, si Jacob, nakatayo, malakas, at isang kumpletong sinungaling. Ang huling imahe na gusto kong makita niya. Ang tingin na ibinigay niya sa akin ay puno ng pagkasuklam. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. At sa mga salitang iyon, tuluyan na siyang umalis, iniwan akong nakatayong mag-isa sa gitna ng hardin, sa tabi ng isang walang lamang wheelchair. Ang katahimikan na naiwan ay masakit, isang testamento sa pagkasira ng lahat. Bumalik ako sa wheelchair at umupo, pakiramdam ko ay mas naging lumpo pa ako ngayon kaysa noong nagpapanggap pa ako. Ang bigat ng aking mga lihim ay mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na kapansanan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nagpunta ako sa palengke pero sinabi ng kanyang ina na ayaw niya akong makita. Ang pader na itinayo niya ay mas mataas at mas matibay kaysa sa pader ng Golden Haven. Gabi-gabi, binabalikan ko ang aming huling pag-uusap. Ang sakit sa mga mata niya. Ang tanong niya, baka may iba ka pang tinatago. Gusto kong isigaw. Gusto kong sabihin ang lahat para lang matapos na. Para maging totoo na sa kanya, kahit pa ang ibig sabihin noon ay kamuhian niya ako ng tuluyan. Pero duwag ako. Pinili kong itago ang lihim tungkol kay Luisa. Pinili kong protektahan ang sarili ko mula sa mas matinding sakit na idudulot ng buong katotohanan. Umaasa ako na sa paglipas ng panahon, kapag humupa na ang galit niya, maniniwala siya sa partial truth na ibinigay ko. Umaasa ako na ang nararamdaman ko para sa kanya ay sapat na. Pero habang nakaupo ako sa dilim ng aking kwarto, alam ko sa sarili ko na gumagawa na naman ako ng isa pang pagkakamali. Dahil ang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng kalahating katotohanan ay kasing hina ng isang bahay na buhangin. At naghihintay lang ito ng tamang alon para gumuho ng tuluyan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang walang katapusang prosesyon. Gumigising ako, nagtitinda sa palengke, umuuwi at natutulog. Ang bawat kilos ay mekanikal, walang buhay. Ang amoy ng isda na dati parte lang ng aking kabuhayan ay tila mas lalong lumansa, kumakapit sa aking balat at paalala ng mundong ginagalawan ko, isang mundong napakalayo sa mundo ni Jacob de Villa. Sinubukan kong kamuhian siya. Sa bawat pag-aayos ko ng mga bangus sa Bilao, iniisip ko ang kanyang kasinungalingan. Sa bawat sigaw ng mga suki, naririnig ko ang tawa niya, pinagtatawanan ang kahangalan ko. Pero sa gabi, kapag ako na lang ang mag-isa sa aking kwarto, ang galit ay napapalitan ng isang pamilyar na kirot, ang pangungulila. Naaalala ko ang mga ngiti niya, hindi ang mga ngiting pilit, kundi ang mga totoong ngiti kapag nagkukwento ako tungkol kay Mingming. Naaalala ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang kamay noong nagdikit ang mga ito. Ang mga alaalang iyon, kahit nabahira na ng kasinungalingan, ay totoo para sa akin. Ang naramdaman ko ay totoo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Anak, may problema ba? Tanong ni Inay isang gabi habang naghahapunan kami. Ilang araw ka nang matamlay. Hindi ka na rin nagpupunta sa Golden Haven. Nag-away ba kayo ni Lolo Kiko? Umiling lang ako. Wala po, Nay. Pagod lang po siguro. Pero alam kong hindi naniniwala si Inay. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Kate, ang pag-ibig, parang pagtatawid yan sa ilog na maraming bato. Minsan, madudulas ka, mababasa ka, masasaktan. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka natatawid. Minsan, kailangan mo lang tingnan ng maigi kung saan ka dapat tumapak. Ang mga salita ni Inay ay tumago sa akin. Sa loob ng ilang araw, ang tanging tinitingnan ko ay ang madulas na bato, ang kasinungalingan ni Jacob. Nakalimutan kong tingnan ang kabilang pampang, ang dahilan kung bakit ko gustong tumawid sa simula pa lang.
ang nararamdaman ko para sa kanya. Kinabukasan, hindi ako nagbukas ng pwesto sa palengke. Nagbihis ako ng pinakamatinong bestida na mayroon ako. Huminga ako ng malalim sa harap ng salamin. Nagpasya na ako. Hindi ko kayang basta na lang itapon ang lahat. Hindi pa. Pero kung bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon, kailangan kong marinig ang lahat. Hindi na kalahating katotohanan. Kailangan ko ang buong, masakit at nakakawasak na katotohanan. Dahil doon lang maaaring magsimula ang tunay na paghilom. Ang paglalakad ko pabalik sa Golden Haven ay parang paglalakad papunta sa sarili kong paghukom. Bawat hakbang ay mabigat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako ang may hawak ng kapangyarihan, ang kapangyarihang magpatawad o tuluyan ng tumalikod. Natagpuan ko siya kung saan ko siya inaasahan, sa hardin, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa malayo. Kahit nakatalikod, ramdam ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Mukhang pumayat siya. Jacob, tawag ko. Mabilis siyang lumingon, at sa isang iglap, nakita ko ang gulat, pag-asa, at takot sa kanyang mga mata. Agad siyang nag-umpisang itulak ang wheelchair palapit sa akin. Kete, bumalik ka. Hindi pa ako bumabalik, sabi ko, pinanatiling kalmado ang aking boses. Nandito ako para makinig. Pero sa isang kondisyon. Tumigil siya. Kahit ano, Kate. Kahit ano. Gusto ko ng katotohanan. Yung buo. Walang bawas, walang dagdag. Kahit gaano pa kasakit. Dahil kung magsisinungaling ka ulit sa akin, kahit isang salita lang, ito na ang huli nating pagkikita. Nakita ko siyang lumunok. Tumango siya, ang mga mata ay seryoso. Pangako. Umupo ako sa bench sa tapat niya, nag-iwan ng espasyo sa pagitan namin. Bakit, Jacob? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? At huwag mong sabihin sa akin ulit na dahil lang gusto mong makatakas. May mas malalim na dahilan. Ramdam ko. Napayo ko siya, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na meron siya. Nang muli siyang tumingala, ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati, isang malalim na hiya at pagsisisi. Dahil mayroon akong gustong patunayan, simula niya. May isang babae si Luisa, yung nurse. Ang pangalan ay parang isang dagitab na kumalat sa buong katawan ko. Si Luisa. Ang magandang nurse na laging nakangiti. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ko. Matagal nang may gusto sa akin si Luisa, o iyon ang sabi ng mga kaibigan ko, pagpapatuloy ni Jacob, hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero hindi ako sigurado. Dahil sa pera, sa pangalan ko, hindi ko na alam kung sino ang totoo at kung sino ang nagpapanggap. Kaya gumawa ako ng plano. Isang hangal na plano. Nakinig lang ako, pinipigilan ang sarili kong reaksyon. Ang puso ko ay nagsisimula na namang sumikip. Ang plano ay magpanggap na lumpo at walang pera. Para malaman ko kung totoo ang gusto niya sa akin. Kung mamahalin niya ako kahit ganito ang sitwasyon ko. Itong buong pagpapanggap para sa kanya. Bawat salita niya ay isang sampal. So, tama ako. Isa lang akong aksidente. Isang abala sa granding plano niya para sa ibang babae. At ikaw, Katie. Tumingin na siya sa akin, ang mga mata niya ay nagsusumamo. Hindi ka kasama sa plano. Noong una kitang makita dito sa hardin, kasama si Lolo, isa ka lang estranghero. Pero sa bawat araw na lumipas, sa bawat ngiti mo, sa bawat kwento mo, sa bawat turo na dala mo, nakalimutan ko na si Luisa. Nakalimutan ko na iyong hangal kong plano. Dahil ang tanging nakikita ko na lang ay ikaw. Tumayo siya mula sa wheelchair. Lumakad siya palapit sa akin, bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng kanyang kasalanan. Lumuhod siya sa harapan ko, isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ng isang Jacob de Villa. Kate, patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay basag, nanginginig. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko. Nagsimula ang lahat ng ito bilang isang laro para sa iba. Pero sa iyo, naging totoo ang lahat. Sa iyo ko naramdaman ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang totoong pag-aalaga, ang totoong pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tumingala siya sa akin at nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Mahal kita, Kate. Maniwala ka sana.
Mahal na mahal kita. Hindi bilang parte ng isang plano. Mahal kita bilang ikaw. Si Kate na nagbenta ng isda, si Kate na may pusang si Mingming, si Kate na nangangarap ng karinderya sa tabi ng dagat. Ikaw yun. Ikaw ang mahal ko. Ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ay unti-unting gumuho. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay sunod-sunod ng dumaloy. Nasasaktan ako. Sobra. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na mas malakas na nanaig, ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ang bigat ng kanyang pag-amin. Ang katotohanan kaya niyang isuko ang kanyang pride at lumuhod sa harapan ko. Hinila ko ang aking mga kamay mula sa pagkakahawak niya at ginamit ang mga ito para iangat ang kanyang mukha. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking mga hinlalaki. Ang sakit, Jacob, umiiyak kong sabi. Ang sakit-sakit isipin na naging parte ako ng isang laro na hindi ko naman alam. Alam ko. At habang buhay kong pagsisisihan yon, sagot niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Tinitimbang ang lahat. Ang kasinungalingan laban sa pag-amin. Ang sakit laban sa pag-ibig na nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim. Tumayo ka dyan. Agad siyang sumunod, ang mga mata ay puno ng pag-asa at kaba. Pinapatawad na kita, sabi ko, at sa pagsambit ko ng mga salitang iyon, parang may isang malaking tinik na nabunot mula sa aking dibdib. Pinapatawad kita sa pagsisinungaling mo. Pero hindi ibig sabihin noon nakalimutan ko na. Mahirap to, Jacob. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Alam ko. At gagawin ko ang lahat, araw-araw, para makuha ulit yon. Para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako, mabilis niyang sabi. Ngumiti ako, isang maliit at nanginginig na ngiti. Okay. Okay, tanong niya, tila hindi makapaniwala. Okay, ulit ko. Susubukan natin. Magsisimula tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, wala ng wheelchair. Wala ng kasinungalingan. Ikaw bilang si Jacob de Villa, at ako bilang si Kate, ang simpleng tagabenta ng isda. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Sa isang mabilis na kilos, niyakap niya ako ng mahigpit. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib, nilalanghap ang kanyang amoy. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Pero kahit yakap-yakap niya ako, kahit pinili kong magpatawad, may isang maliit na boses sa likod ng aking isipan. Isang anino ng pag-aalinlangan. Ngayon, alam na namin kung sino kami sa isa't isa. Pero paano kami haharap sa mundo? Paano haharapin ng isang De Villa ang isang simpleng tulad ko? Ang pagpapatawad ay isang bagay. Ang pagtanggap ng katotohanan ng aming magkaibang mundo ay isa ng panibagong laban. Ngunit sa ngayon, sa loob ng kanyang mga bisig, pinili kong maniwala na kakayanin namin iyon ng magkasama. Ang mga sumunod na linggo matapos ang aking pagpapatawad ay parang isang panaginip. Ang Golden Haven, na dati entablado ng aming drama, ay naging isang tahimik na saksi na lang sa aming mga nakauna sandali. Ngunit ang totoong simula ng aming kwento ay nangyari sa labas ng mga pader nito. Wala ng wheelchair. Isang makintab na itim na sedan na ang sumusundo sa akin sa palengke. Sa unang pagkakataon na ginawa iyon ni Jacob, halos mahimatay ang mga kasamahan kong tindera. Ang chismis ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Kate, may mayamang manliligaw. Ang hindi nila alam, ang manliligaw na iyon at ang lalaking lumpo na dati kong dinadalhan ng lugaw ay iisa. Sigurado ka ba rito, Jacob? Tanong ko isang hapon habang inilalagay niya ang seatbelt para sa akin. Baka masanay ako sa buhay prinsesa. Ngumiti siya, isang ngiting abot-tenga na nagpapakita ng tunay na saya. Dapat lang. Dahil ikaw ang reyna ko. Sa kabila ng kilig, may isang maliit na tinik ng kaba na nananatili sa aking dibdib. Ang aming mundo ay nagsisimula palang magbanggaan. Ang simpleng biyahe sa kanyang magarang sasakyan ay isang paalala ng agwat sa pagitan namin. Siya ay sanay sa malamig na aircon, ako ay sanay sa usok ng jeep. Ready ka na ba? Tanong niya, hinawakan ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay sa akin ng lakas. Para saan? Ipapakilala na kita sa pamilya ko. Opisyal. Sa isang family dinner. Parang isang malakas na kulog ang narinig ko. Pamilya niya. Ang mga De Villa.
Ang mga taong nasa tuktok ng lipunan. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Agad-agad? Naman! Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Wala nang tago-tago, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Ang kumpiyansang iyon ay hindi ko naramdaman. Pero para sa kanya, para sa amin, sinubukan kong maging matapang. Ang gabi ng hapunan ay dumating. Ang mansyon ng mga De Villa ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Ang mga pader ay mas mataas kaysa sa mga pangarap ko, at ang mga gate na bakal ay tila nagsasabing hindi lahat ay pwedeng pumasok. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, pakiramdam ko ay isang isda akong naligaw sa isang hawla ng mga leon. Sinalubong kami ng isang babaeng nasa edad 50, balot sa alahas at may tindig na parang reyna. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Si Senora Elvira de Villa. Ang ina ni Jacob. So, you must be Kete, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na aming kinatatayuan. Hindi niya inilahad ang kanyang kamay. Magandang gabi po, magalang kong sabi, yumuko ng bahagya. Mom, this is Kate. The woman I love, pagmamalaking sabi ni Jacob, inakbayan ako. Isang bahagyang pagtaas lang ng kilay ang isinagot ni Senora Elvira. The dinner is ready. Let's not keep your father waiting. Ang hapagkainan ay kasing haba ng isang bayahe ng jeep. Ang mga kubyertos ay mas marami pa sa isdang tinitinda ko sa isang araw. Tahimik akong umupo sa tabi ni Jacob, pakiramdam ko ay lulunukin ako ng katahimikan ng lugar na ito. Ang ama ni Jacob, isang seryosong lalaki na kamukhang kamukha niya, ay tumango lang sa akin bilang pagbati. Ang hapunan ay isang mahabang interogasyon na binalot sa pabalat ng magagalang na tanong. Saan ka nag-aral, Hija? Tanong ng senora. Sa pampublikong high school lang po sa bayan, sagot ko, ramdam ang pag-init ng aking pisngi. I see. At ang mga magulang mo, ano ang kanilang hanap buhay? Bago pa ako makasagot, sumabat si Jacob. Mom, let's just enjoy the food. I'm just trying to get to know her, Jacob, sagot ng ina, ang tingin ay hindi inaalis sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang nanay ko po ay tindera rin sa palengke. Ang tatay ko po ay mangingisda. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Nakita ko ang bahagyang paggiwi sa labi ni Senora Elvira. Doon, sa harap ng kanilang masaganang pagkain, sa ilalim ng kanilang naglalakihang chandelier, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang hindi ka nababagay dito. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape ang mga magulang ni Jacob sa sala, hinila niya ako papunta sa balkonahe. I'm sorry, Kate, sabi niya, ang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi dapat ganoon ang trato nila sa'yo. Okay lang, pagsisinungaling ko. Naiintindihan ko naman. Pero hindi okay. Ang bawat salita, bawat titig, ay parang isang malaking sampal na nagsasabing isa lang akong basura na napadpad sa kanilang malinis na bakuran. Nagsimula na ang pagdududa sa aking isipan. Paano ito gagana? Paano namin ito lalabanan? Ang pinakamasahol na dagok ay dumating kinabukasan. Nasa palengke ako, nag-aayos ng paninda, nang isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng aking pwesto. Bumaba mula rito si Senora Elvira de Villa, nakasuot ng puting bestida at malaking itim na salamin na para bang diring-diri sa amoy ng paligid. Ang lahat ng tao ay napatingin. We need to talk, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Pinapasok ko siya sa maliit na espasyo sa likod ng aking pwesto. Umupo siya sa isang kahoy na bangko, naglabas ng panyo at maingat na pinunasan ang upuan niya bago dumapo. Hisha, I'll be direct, simula niya. Hindi ka para sa anak ko. Hindi ako nakakibo. Inaasahan ko na ito, pero iba pa rin pala kapag diretsahan ng sinabi. Envy's son is emotional. Mabilis siyang maawa, mabilis mahulog. Itong relasyon ninyo, isa lang itong phase. Isang pagre-rebelde. Pero sa huli, babalik at babalik pa rin siya sa mundo niya. At sa mundong iyon, Kate, wala kang lugar. Mahal po namin ang isa't isa. Iyon lang ang naisagot ko, ang boses ko ay nanginginig. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanya. Pag-ibig. Huwag kang magpatawa. Alam nating pareho na mas magiging maganda ang buhay mo sa pera ng anak ko. Naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag, isang makapal na sobre.
Here. Take this. It's more than enough for you to build your dream karinderya and more. Just leave my son alone. Tumingin ako sa sobre, pagkatapos ay sa kanya. Ang galit na kanina pa namumuo sa dibdib ko ay biglang sumabog. Ang galit na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng panghusga, para sa lahat ng sakit na idinulot ng kanilang mundo. Senora, sabi ko, ang boses ko ay matatag na ngayon. Maaaring isa lang akong hamak na tindera ng isda sa paningin ninyo. Maaaring amoy isda ako at hindi nakatapos ng kolehiyo. Pero may isang bagay po akong meron na kahit kailan ay hindi ninyo mabibili ng pera ninyo. Tumayo ako, tinignan siya ng diretso sa mata. Ang dignidad ko at ang pagmamahal ko kay Jacob, hindi po iyan nabibili. Isaksak ninyo iyan sa isip ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Senora Elvira, hindi makapaniwala sa aking katapangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ako. Kung tapos na po kayo, marami pa po akong kailangang gawin. Umalis siyang galit na galit, iniwan ang mabigat na tensyon sa hangin. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa takot kundi sa galit. Nang gabing iyon, pinuntahan ako ni Jacob. Nakita niya agad sa mukha ko na may nangyari. Ikinuwento ko ang lahat, ang pagpunta ng kanyang ina, ang alok na pera, ang masasakit na salita. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Jacob. Mula sa pag-aalala, naging purong galit. How could she, bulalas niya, sinuntok ang pader ng aking maliit na bahay. I can't believe she did that to you. Jacob, tama na, pagpapakalma ko, kahit ako mismo ay hindi kalmado. Hindi. Hindi tama to. Lalabanan natin sila, kate. Kahit talikuran ko pa silang lahat, hindi kita isusuko, sigaw niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Pero sa halip na gumaan ang loob ko, mas lalo lang akong natakot. Ang makita siyang handang talikuran ang sarili niyang pamilya, para sa akin hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Hindi ko kayang dalhin ang ganoong kabigat na pasanin. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang pinakamasakit na desisyon na kailangan kong gawin. Hindi, Jacob, mahina kong sabi. Anong hindi? Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay nadudurog. Hindi ko to kaya. Hindi natin to kaya. Jacob, tingnan mo tayo. Tingnan mo ang mundo natin. Langis at tubig. Kahit anong pilit natin, hindi tayo maghahalo. Kate, don't say that. Mahal kita. Mahal mo ako. Yun ang mahalaga. Hindi sapat ang pagmamahal, Jacob, napasigaw na rin ako, bumuhos na ang aking mga luha. Ang pag-ibig, hindi lang yan sa ating dalawa. Kasama dyan ang pamilya mo, ang mundo mo. At sa mundong yan, isa lang akong kalaban. Isang pagkakamali. Ayokong maging dahilan para kamuhian ka ng sarili mong ina. Umatras ako, lumayo sa kanya. Bawat hakbang ay parang isang paglalakad sa nagbabagang uling. Kailangan kong mag-isip, Jacob. Kailangan nating parehong mag-isip. Kete, please huwag mong gawin to, pagsusumamo niya, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng desperasyon. Pero hindi ko na siya kayang tingnan. Tumalikod ako at pumasok sa aking kwarto. Isinara ang pinto at isinandal ang aking likod dito. Rinig ko ang kanyang pagtawag sa aking pangalan, ang kanyang pagkatok, pero hindi ako sumagot. Doon, sa dilim ng aking kwarto, habang dinig ko ang kanyang mga hikbi sa kabilang panig ng pinto, naramdaman ko ang tunay na pagkatalo. Natalo ako ng pag-ibig. Natalo ako ng katotohanan. Nanalo kami laban sa kasinungalingan, pero ngayon, para kaming mga sundalong pagod na humaharap sa isang mas malaking giyera, isang giyera laban sa mundo. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko, sa laban na ito, pareho kaming talo. Nakatayo ako sa likod ng pinto, ang kahoy na harang na iyon ang nagsisilbing manipis na pader sa pagitan ng mundo ko at ng mundo niya. Rinig na rinig ko ang bawat katok, ang bawat pagtawag niya sa pangalan ko. Kate, please. Mag-usap tayo. Ang boses niya ay basag, puno ng isang sakit na sumasalamin sa sarili kong nadarama. Ang bawat katok ay parang martilyo na pumupukpok sa puso kong basag na. Gusto kong buksan ang pinto. Gusto kong tumakbo sa kanyang mga bisig at sabihing, labanan natin to. Ngunit ang imahe ng kanyang ina, ang malamig nitong mga mata, ang sobrang puno ng pera, lahat ay bumabalik. Hindi ko kaya.
Pinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang noo ko sa malamig na kahoy. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos, tahimik, walang tunog. Dito sa loob, sa dilim ng aking kwarto, ako ay malayang umiyak. Dito, hindi niya makikita kung gaano ako kahina. Kate, mahal kita, sigaw niya mula sa labas, ang desperasyon sa kanyang boses ay tumago sa pinto, sa aking balat, hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Huwag mo namang itapon na lang ang lahat. Hindi ko itinapon, Jacob. Sinasalba ko ito. Sinasalba kita mula sa akin. Tumagal pa ng halos 1 oras ang kanyang pagmamakaawa. Bawat minuto ay isang walang katapusang pagdurusa. Hanggang sa narinig ko ang kanyang huling, bagsak na katok. Pagkatapos katahimikan. Maya-maya, ang tunog ng paalis na sasakyan na unti-unting naglaho sa gabi. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Ang bigat nito ay mas masakit pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Tapos na. Ginawa ko na. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ay naging isang hilam. Ang palengke ay naging isang lugar ng pagtatago. Ang ingay ng mga tao at ang amoy ng paninda ay pansamantalang nagtatakip sa ingay at baho ng aking nasirang puso. Pero sa tuwing maihihintong magarang sasakyan, kusa akong napapalingon, umaasa at kasabay na natatakot na makita siya. Hindi na siya tumawag o nag-text. Marahil, sa wakas, ay sumuko na siya. Marahil, sa wakas, ay naintindihan na niya. Mas mabuti na to, sabi ko sa sarili. Pero ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng isang pamilyar na anino ng lungkot. 1 linggo matapos ang gabing iyon, maaga akong nagsara ng pwesto. Habang nagliligpit ako ng mga bilao, isang anino ang tumabon sa akin. Inangat ko ang aking ulo, handang sabihin na sarado na ako, ngunit natigilan ako. Si Jacob. Nakatayo siya roon, hindi sa kanyang karaniwang masiglang postura, kundi mukhang pagod at may dalang bigat. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng mga gabing walang tulog. Alam kong ayaw mo na akong makita, mahina niyang sabi, pero hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Hindi sa paraang may pinto sa pagitan natin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga ibang tindera ay nag-uumpisa ng magsilayasan. Kami na lang halos ang natitira. Huminga ako ng malalim. Tama siya. Utang namin sa isa't isa ang isang maayos na pamamaalam. Naglakad kami papunta sa dalampasigan na hindi kalayuan sa palengke. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhangin ang tanging musika sa aming pagitan. Umupo kami sa isang malaking driftwood, pinapanood ang papalubog na araw. Aalis ako, Kate, sabi niya, binasag ang katahimikan. Napalingon ako sa kanya. Ang mga salita ay simpleng binitiwan, ngunit ang bigat nito ay parang isang angkla na humila sa akin pababa. Saan ka pupunta? Sa Amerika. Doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Business management. Panahon na siguro para harapin ko ang mga responsibilidad ko ang mundo ko. May pait sa huli niyang sinabi. Katahimikan ulit. Alam ko kung bakit siya aalis. Ginagawa niya ito para sa akin. Para bigyan ako ng espasyo. Para bigyan kami ng oras. Ginagawa mo to dahil sa akin, sabi ko, hindi isang tanong kundi isang pag-amin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa, isang pinaghalong pag-ibig, sakit at determinasyon. Ginagawa ko to para sa atin. Kete, tama ka. Sa ngayon, langis at tubig tayo. Pero hindi ako naniniwalang habang buhay na ganito. Babalik ako. At sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong ako na ang maihawak ng mundo ko. Hindi na ako magiging isang batang nagre-rebelde. Ako na ang magpapatakbo ng lahat. At sa mundong iyon, sisiguraduhin kong ikaw ang reyna. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa aking pisngi. Hindi ito pamamaalam, Kate. Isa lang itong mahabang see you later. Maghihintay ka ba? Ang tanong na iyon ay isang matamis na lason. Ang pagsagot ng ay mangangahulugan ng mga taon ng paghihintay at kawalan ng kasiguraduhan. Ang pagsagot ng hindi ay ang tuluyang pagputol sa nag-iisang hibla ng pag-asa na kumakapit sa akin. Umiling ako habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Hindi ko kayang mangako, Jacob. Hindi ko kayang hilingin sa'yo na hintayin mo ako. At hindi mo rin dapat hilingin sa akin yan. Masyadong masakit. Masyadong mahirap.
Tinanggal ko ang kanyang kamay sa aking mukha at hinawakan ito ng mahigpit. Mamuhay ka. Mamuhay ka para sa sarili mo. Huwag para sa akin. Kung sa dulo ng lahat ng ito, tayo pa rin ang para sa isa't isa, magkikita tayo ulit. Pero sa ngayon kailangan nating maging malaya. Ang salitang malaya ay kabalintunaan. Dahil sa sandaling iyon, pareho kaming nakakadena sa sakit ng aming paghihiwalay. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang pagtanggap. Tumango siya ng marahan. Naiintindihan ko. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Ihahatid na kita. Iyon na ang huli naming gabi. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang radyo na nagpapatugtog ng isang malungkot na kanta at ang tibok ng aming mga pusong sabay na naduduro. Nang huminto kami sa tapat ng bahay ko, hindi na siya bumaba. Mag-iingat ka, Kate, sabi niya, ang boses ay paos. Ikaw rin, Jacob. Bumaba ako ng sasakyan at hindi na lumingon pa. Narinig ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan at sa pagkakataong ito, alam kong matatagalan bago ko ito marinig muli. O baka hindi na. Lumipas ang mga buwan na naging 1 taon. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit natuto akong mamuhay kasama nito. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas at oras sa pagtitinda. Ang bawat sentimong kinikita ko ay iniipon ko. Ang pangarap kong karinderya ay hindi na lang isang pangarap, ito na ang aking naging rason para bumangon araw-araw. Nagbunga ang aking pagsisikap. Pagkalipas ng 2 taon, sa tulong ng maliit na pautang mula sa isang kooperatiba, naitayo ko ang TKT's Karinderya. Isang maliit na pwesto sa tabi ng dagat, kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Simple lang, gawa sa kawayan at nipa, pero para sa akin, isa itong palasyo. Ang palasyo na ako mismo ang nagtayo. Naging abala ako. Ang mga araw ko ay puno ng pagluluto, pag-aasikaso ng mga customer, at pagbibilang ng kita. Paminsan-minsan, kapag nag-iisa na ako sa gabi at ang tanging kasama ko na lang ay ang tunog ng mga alon, naaalala ko siya. Kumusta na kaya siya? Naalala pa kaya niya ako? Isang hapon, sa kasagsagan ng fiesta ng bayan, puno ang aking karinderya. Nagkakagulo ang lahat. Habang nagmamadali akong magdala ng order sa isang mesa, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Hisha! Napatigil ako. Lumingon ako at nakita ko si Lolo Kiko, nakaupo sa isang sulok, mas matanda na ngayon at mas maputi na ang buhok, ngunit ang mga mata ay kasing sigla pa rin ang dati. Lolo Kiko, gulat kong sabi, agad na nilapitan siya. Kumusta na po kayo? Ngumiti siya. Mabuti naman, Hisha. Ang ganda na ng lugar mo. Ipinagmamalaki kita. Salamat po. Ano pong gusto ninyo? Aking libre. Umiling siya. Hindi na ako magtatagal. May gusto lang akong ibigay sa'yo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang sulat. Ang sobre ay lumana at medyo lukot na para bang matagal na itong naitago. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harapan sa isang pamilyar na sulat kamay. Ipinabibigay ng apo ko, sabi ni Lolo Kiko. Isinulat niya iyan bago siya umalis papuntang Amerika. Ang bilin niya sa akin, ibigay ko lang sa'yo kapag handa ka na raw. Sa tingin ko, ngayon na ang panahong iyon. Nanginginig kong tinanggap ang sulat. Tinitigan ko ang pangalan ko na isinulat niya. Bigla, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangulila na pilit kong ibinaon sa loob ng 2 taon, ay bumalik na parang isang malaking alon. Lolo T. Basahin mo, Hisha, sabi niya, tinapik ang aking kamay. Uwi na siya. Sa susunod na buwan. At iba na ang sitwasyon ngayon. Iba na siya. At sa tingin ko kailangan kanya ng higit pa kaysa dati. At sa mga huling salitang iyon, tumayo na si Lolo Kiko at umalis, iniwan akong nakatayo sa gitna ng aking munting tagumpay, hawak ang isang piraso ng nakaraan na nagbabantang muling buksan ang lahat. Ano ang kailangan niyang sabihin? At bakit, sa kabila ng lahat, bakit kailangan niya ako? Ang walang hanggang paalam ay tila nagbabadya ng isang bagong simula. Nakatayo ako sa gitna ng aking abalang karinderya, hawak ang isang bagay na parang kinuha mula sa ibang panahon. Ang sulat. Ang sobre, na medyo naninilaw na sa mga gilid, ay tila isang dayuhan sa aking mga kamay na sanay sa init ng kawali at sa paghiwa ng mga sangkap.
Ang ingay ng fiesta sa labas, ang tawanan ng mga customer, ang sigawan ng mga bata, lahat ay biglang naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa aking pandinig ay ang malakas, nagmamadaling tibok ng aking puso. Kate, yung order sa table 3, sigaw ni Nen, ang katulong ko sa kusina. Ah! Sandali lang, sagot ko, pilit na ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan. Mabilis kong isinilid ang sulat sa bulsa ng aking apron na para bang isa itong sikretong ayaw kong makita ni Numan. Pero kahit nasa bulsa ko na, ramdam ko ang bigat nito. Ramdam ko ang presensya nito, isang paalala ng nakaraang pilit kong kinalimutan at ng hinaharap na biglang naging malabo. Tinapos ko ang serbisyo ng may ngiti sa labi, pero ang isip ko ay lumilipad. Bawat platong inihatid ko, bawat basong pinupuno ko, ay ginagawa ko ng wala sa sarili. Ang mga salita ni Lolo Kiko ay umuulit-ulit sa aking isipan. Uuwi na siya, kailangan kanya ng higit pa kaysa dati. Anong ibig sabihin noon? Ang Jacob na kilala ko ay isang Devilla. Isang lalaking kayang makuha ang lahat. Paanong mangyayaring kailangan niya ako, isang hamak na may-ari ng karinderya? Nang sa wakas ay umalis na ang huling customer at kami na lang ni Nen ang natira, hindi ako mapakali. Ate Kate, okay ka lang ba? Tanong ni Nen habang nagpupunas ng mga mesa. Kanina ka pa parang wala sa sarili. Pilit akong ngumiti. Okay lang ako, Nen. Pagod lang siguro sa dami ng tao. Sige na, umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Nang makaalis na si Nen, isinara ko ang mga bintanang kawayan ng karinderya. Umupo ako sa isa sa mga bangko nakaharap sa dagat. Ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa paligid, at ang tanging liwanag na lang ay mula sa buwan at sa iisang bombilya na nakasabit sa aking munting negosyo. Dahan-dahan kong inilabas ang sulat mula sa aking bulsa. Pinagmasdan ko ito ng matagal. Ang pangalan ko, Kate, na isinulat ng kanyang kamay. Ang pamilyar na kurbada ng letrang A, ang paraan ng pagdudugtong niya ng K at E. 2 taon. 2 taon kong hindi nakita ang sulat kamay na ito, pero parang kahapon lang noong huli kaming nagkita. Natakot akong buksan ito. Paano kung isa itong formal na pamamaalam? Paano kung sinasabi niyang nakahanap na siya ng iba, isang babaeng nababagay sa mundo niya? Paano kung ang sulat na ito ang tuluyang wawasak sa munting kapayapaan na 2 taon kong pinaghirapang buuin? Ang karinderyang ito, ang bawat kawayan at piraso ng nipa, ay itinayo ko mula sa aking mga luha at pawis. Ito ang naging simbolo ng aking kalayaan. Ang sulat na ito kaya ba nitong gibain ang lahat? Ngunit ang mga salita ni Lolo Kiko ay hindi mawala sa isip ko. Kailangan kanya. Huminga ako ng malalim, inamoy ang alat ng hangin mula sa dagat. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdesisyon. Ano man ang laman nito, kailangan kong malaman. Utang ko ito sa sarili ko. At utang ko ito sa lalaking minsan kong minahal at sa totoo lang, hanggang ngayon ay mahal ko pa rin. Gamit ang nanginginig na mga kamay, maingat kong binuksan ang sobre. Isang piraso ng papel ang laman nito, nakatupi ng 3 beses. Idinilat ko ito. Aking Kate. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil handa ka nang makinig. O baka naman hindi. Baka pagkatapos mong basahin ito, itatapon mo lang at magpapatuloy sa iyong buhay. Karapatan mo iyon at hindi kita masisisi. Nagsusulat ako hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Nagsusulat ako para humingi ng kapatawaran, isang tunay na kapatawaran na hindi ko nagawang ibigay sa iyo ng personal dahil puno ako ng hiya at takot. Patawad, Kate. Patawad kung ginawa kong isang laro ang tapat mong puso. Patawad kung ang paghahanap ko sa katotohanan ay nagdulot sa iyo ng napakaraming kasinungalingan. Walang araw na lumipas sa Amerika na hindi ko pinagsisihan ang sakit na idinulot ko sa iyo. Umalis ako hindi dahil sumuko ako. Umalis ako dahil tama ka. Langis at tubig. Paano ko lalabanan ang mundo para sa iyo kung hindi ko pa kayang labanan ang sarili kong pamilya, ang sarili kong kahinaan? Kailangan kong maging isang lalaking karapat-dapat sa iyo. Isang lalaking hindi na nagtatago sa likod ng wheelchair o sa anino ng kanyang ama. Kailangan kong maging si Jacob lang. At umaasa akong kapag naging si Jacob na ako, matatanggap mo pa rin. Hindi ako hihiling na hintayin mo ako. Masyadong malupit iyon. Ang tanging hihilingin ko ay alagaan mo ang sarili mo.
Tuparin mo ang mga pangarap mo. Itayo mo ang karinderya mo sa tabi ng dagat. Maging masaya ka, Kate. Dahil ang kaligayahan mo, kahit hindi ako ang dahilan, ang magiging pinakamalaking kaligayahan ko na rin. May mga bagay akong kailangang ayusin pagbalik ko. May mga responsibilidad na hindi ko na matatakasan. Hindi magiging madali. Pero sa bawat pagsubok na haharapin ko, ang alaala ng iyong tapang, ng iyong ngiti, ng iyong kabaitan, iyon ang magiging lakas ko. Sana, sa pagbabalik ko, payagan mo akong makita ka ulit. Hindi bilang si Jacob de Villa, kundi bilang ang lalaking taos pusong nagmamahal sa'yo. Nagmamahal. Jacob. Nang matapos kong basahin ang sulat, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-unawa. Ng kilig. Ng isang matamis na lungkot. Hindi siya sumuko. Naghanda lang siya para sa laban. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Ang bawat salita ay parang isang balsamo na humihilom sa mga sugat na 2 taon kong ininda. Naintindihan niya. Nirespeto niya ang desisyon ko. At sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pagmamahal niya. Tumingala ako sa kalangitan, sa libo-libong bituin na kumikinang. Parang biglang gumaan ang aking pakiramdam. Ang bigat na pasan ko ay napalitan ng isang bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay may kasamang anino. Ang huling bahagi ng sulat at ang sinabi ni Lolo Kiko. May mga bagay akong kailangang ayusin, kailangan kanya ng higit pa kaysa dati. Ano ang mga bagay na iyon? Anong laban ang naghihintay sa kanya pagbalik niya? Ang kaba ay muling gumapang sa aking puso. Ngayon, ang takot ko ay hindi na para sa sarili ko. Ang takot ko ay para sa kanya. Tumayo ako at pinagmasdan ang aking karinderya. Ang aking munting kaharian. Hindi na ako ang Kate na tindera ng isda na madaling matatakot sa isang Senora Elvira. May sarili na akong pundasyon. May sarili na akong pinaghirapan. Handa na ba ako? Hinawakan kong muli ang sulat. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bomba. Isa na itong pangako. Isang paalala na ang pag-ibig namin ay hindi nagtapos sa isang paalam, naghintay lang ito ng tamang panahon. Babalik siya sa susunod na buwan. At sa pagbabalik niya, hindi na isang mahinang babae ang haharap sa kanya. Haharapin siya ng isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang babaeng handang makinig. At kung kinakailangan, isang babaeng handang lumaban sa tabi niya. Jacob de Villa, bumalik ka na. Naghihintay ako. Pero anuman ang problemang dala mo, sana ay kayanin nating dalawa. Dahil sa pagkakataong ito, wala nang atrasan pa. Ang buwan na nagdaan matapos kong matanggap ang sulat ni Jacob ay parang isang panaginip na may kasamang matinding kaba. Bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang bulong ng pagdating. Bawat pagdaan ng eroplano sa kalangitan ay nagdudulot ng isang saglit na pagtigil sa aking paghinga. Naging mas abala ako sa karinderya. Dinagdagan ko ang mga mesa. Nag-eksperimento ako ng mga bagong putahe. Pilit kong ginagawang normal ang bawat araw, ngunit ang aking kaluluwa ay nasa isang estado ng palagiang paghihintay. Ang sulat niya ay nakatago sa isang maliit na baul kasama ng aking ipon, ngunit ang mga salita nito ay nakaukit na sa aking puso. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak na gumamela sa bawat mesa, isang pamilyar na itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ng aking karinderya. Ang mundo ko ay tumigil sa pag-ikot. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas. At mula roon, lumabas siya. Si Jacob. Pero hindi na siya ang Jacob na huli kong nakita. Ang batang may arogansya sa kanyang mga mata, ang binatang may bigat ng pagrerebelde sa kanyang mga balikat, ay wala na. Ang lalaking nakatayo sa harapan ko ngayon ay mas payat, ang kanyang mukha ay mas matalas ang mga linya, tila hinulma ng kakulangan sa tulog at ng mga alalahanin. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo shirt at maong, walang bakas ng yaman, tanging isang malalim na pagod. Pero ang kanyang mga mata nang magtama ang aming mga paningin, naroon pa rin ang init. Naroon pa rin ang pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumakad palapit, ang bawat hakbang ay tila maingat. Tumigil siya sa may pasukan ng aking munting kaharian. Ang kanyang tingin ay inilibot, mula sa mga mesang kawayan, sa mga nakasabit na paron na gawa sa kabibe,
hanggang sa pangalang Tiquetes Carinderia na ipininta ko mismo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting maihalong paghanga at lungkot. Ginawa mo, mahina niyang sabi, ang boses ay mas malalim, mas magaspang kaysa sa dati. Tinupad mo ang pangarap mo. Hindi ako nakapagsalita. Tumango lang ako, pinipigilan ang sarili kong maiyak. Lumapit siya. Hindi niya ako niyakap agad. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang aking braso, na para bang sinisigurado na totoo ako, na totoo ang lahat ng ito. Kamusta ka, Kate? Mabuti, na isagot ko. Ikaw kamusta ang biyahe mo? Mahaba. Nakakapagod, sagot niya. At sa dalawang salitang iyon, narinig ko ang bigat ng 2 taon. Doon na bumigay ang aking depensa. Niyakap ko siya. Isang yakap na puno ng pangulila, ng pag-aalala, ng 2 taong paghihintay. Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang mga braso sa aking likod, ang pagsandal ng kanyang ulo sa aking balikat. Hindi ito ang yakap ng isang mayabang na tagapagmana. Ito ang yakap ng isang taong pagod na at sa wakas ay nakauwi na. I missed you, bulong niya sa aking buhok. I missed you, too, sagot ko, ang mga luha ay dumadaloy na. Nang maghiwalay kami, pinunasan niya ang aking mga luha. Pwede ba tayong umupo? Ipinagtimpla ko siya ng kape at umupo kami sa paborito kong mesa sa sulok, kung saan tanaw ang buong karagatan. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lang ang namagitan sa amin. Isang komportableng katahimikan. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mahalaga ay magkasama na kami ulit. Ang ganda rito, sabi niya, humigop ng kape. Mapayapa. Dito ko itinayo ang buhay ko, Jacob. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ko ay dumating na. Kate, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit ako umuwi. At ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Lolo na kailangan kita. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ako umuwi para magbakasyon. Umuwi ako dahil kailangan. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Si Papa may sakit siya. Napatakip ako ng bibig. Anong sakit? Stage 4 lung cancer, sabi niya, ang mga salita ay walang emosyon, na para bang sa paulit-ulit na pagsabi nito ay naging manhid na siya. Sinabi sa amin ng mga doktor na ilang buwan na lang. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa aking dibdib. Ang ama ni Jacob. Ang seryosong lalaki sa hapagkainan. Bigla, ang lahat ng galit ko sa pamilya de Villa ay naglaho, napalitan ng isang malalim na awa at lungkot. Jacob, I'm so sorry. Umiling siya. Hindi pa dyan nagtatapos, Kate. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mas malala pa sa lungkot, nakita ko ang takot. Ang kumpanya ang De Villa Corporation malapit nang bumagsak. Nagulat ako. Paano? Akala ko Akala ng lahat. Pero sa loob ng maraming taon, marami palang maling desisyon na ginawa si Papa. Maraming masamang investments. Pilit niyang itinago sa aming lahat, lalo na kay Mama. Ngayon, sa paghina niya, sabay-sabay lumabas ang lahat ng problema. Lubog kami sa utang, Kate. Malapit na kaming mawala ng lahat. Doon ko naintindihan. Ang pagpunta ni Senora Elvira sa akin noon, ang alok na pera, hindi iyon purong pagmamata. Iyon ay kilos ng isang taong desperado, takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, at ayaw niyang madamay pa ang anak niya sa isang relasyong sa tingin niya ay pabigat. Hindi nito ginawang tama ang ginawa niya, pero biglang nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Kaya ako pinauwi pagpapatuloy ni Jacob. Ako na ang inaasahang aayos sa lahat. Ang magliligtas sa pangalan ng pamilya namin. Pero, Katie, yumuko siya, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pagod na ako. 2 taon akong nag-aral para maging handa, pero hindi ako handa para dito. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Jacob na tunay na bagsak. Wala nang pagkukunwari. Wala nang harang. Isang lalaking pinapasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Mahina kong tanong, kahit alam ko na sa puso ko ang sagot. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
dahil ikaw lang ang nakakakilala sa akin. Hindi kay Jacob de Villa, kundi kay Jacob lang. Sa harap ng mga magulang ko, kailangan kong maging malakas. Sa harap ng board members, kailangan kong maging matalino. Pero sa harap mo pwede ba akong mapagod? Ang tanong na iyon ang sumira sa akin. Hindi siya humihingi ng pera. Hindi siya humihingi ng tulong para sa negosyo. Humihingi siya ng kanlungan. Humihingi siya ng pahintulot na maging mahina. Doon ko lubusang naintindihan ang sinabi ni Lolo Kiko. Kailangan niya ako. Hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Kailangan niya ang lakas na nakita niya sa akin noong ako naman ang nasa ilalim. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Malamig ang mga ito at bahagyang nanginginig. Pinisil ko ito ng mahigpit. Jacob, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Sa harap ko, pwede kang mapagod. Pwede kang umiyak. Pwede kang maging mahina. Tumingin ako sa paligid ng aking munting karinderya. Itong lugar na to, itinayo ko to mula sa wala. Alam ko ang pakiramdam ng nagsisimula sa baba. Tumingin ako sa kanyang mga mata, mata sa mata. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Hindi ko man kayang ayusin ang problema ng kumpanya ninyo. Hindi man kita kayang bigyan ng milyones pero nandito ako. Nandito ang mga kamay ko para hawakan ka. Nandito ang mga balikat ko para sandalan mo. Isang butil ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mata. Umiti siya, isang ngiting basag pero totoo. Alam ko. Kaya ako umuwi sa iyo. Sa paglubog ng araw, sa harap ng walang hanggang dagat, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa amin. Ang mga problema ay mas malaki, ang mga pagsubok ay mas mabigat. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagkukunwari. Tanging dalawang taong pagod na humaharap sa isang unos. Pero sa pagkakataong ito, alam kong iba na. Dahil ang pag-ibig namin ay hindi na isang kwentong pantasya ng prinsipe at pulubi. Ito ay naging isang kwento ng dalawang mandirigma, magkahawak kamay, handang harapin ang anumang laban ng magkasama. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa apoy. Ang karinderya ko ay naging hindi opisyal na headquarters ng unti-unting pagbangon ng De Villa Corporation. Sa araw, ako si Kate na nagluluto ng sinigang at naghahain ng adobong manok. Sa gabi, ako si Kate na kasamang sumasalo sa bigat ng mundo ni Jacob. Ang aming mga gabi ay napupuno ng mga gusot na papel na naglalaman ng mga numero at datos na hindi ko maintindihan at ng amoy ng matapang na kape na tinitimpla ko para manatili siyang gising. Ang mesa kung saan kumakain ang aking mga suki sa umaga ay nagiging isang war room sa gabi. Bagsak ang seles ng De Villa Fine Dining, sabi ni Jacob isang gabi, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, halatang pagod na pagod. Walang pumapasok. Puro lugi. Isa ito sa mga pinakamalaking nagpapabagsak sa amin. Tumingin ako sa mga litrato ng restaurant. Maganda. Elegante. Ang mga plato ay parang obra maestra. Pero ang presyo mas mahal pa sa isang linggong kita ko. Jacob, mahina kong sabi, umupo ako sa tapat niya. Sino ba ang kumakain dyan? Nag-angat siya ng tingin, naguguluhan. Mga kliyente. Mga politiko. Mga mayayaman. Eksakto, sabi ko. Pero ilan lang sila? Ang totoong mga taong gutom, yung mga taong naghahanap ng masarap na pagkain araw-araw, hindi nila kayang pumasok dyan. Kinuha ko ang isang lapis. Jacob, ang mga Pilipino, simple lang ang gusto. Masarap na pagkain na abot kaya. Yung lasang bahay. Yung sulit. Iginuhit ko sa isang pira-pirasong papel ang isang konsepto. Paano kung sa halip na fine dining, gawin nating Filipino kitchen? Isang lugar na naghahain ng mga paboritong lutong bahay, pero malinis, masarap at mabilis. Parang karinderya, pero mas formal ng kaunti. Yung tipong kahit sino pwedeng pumasok. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagod, napalitan ito ng interes, at pagkatapos, isang kislap ng pag-asa. Parang yung ginagawa mo rito. Umiti ako. Mas malaki lang. At may aircon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko siyang umiti, isang totoong ngiti. Ang aking simpleng kaalaman na minsan kong inakalang walang halaga sa kanyang mundo, ay biglang naging isang susi. Hindi ko alam ang tungkol sa stocks o mergers,
pero alam ko ang sikmura at panlasa ng ordinaryong Pilipino. At sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi lang ako isang kanlungan. Isa na akong kakampi. Ang ideyang iyon ang naging unang hakbang. Sinimulan niyang kausapin ang board, ipinipresenta ang isang bagong direksyon. Marami ang tumutol. It will cheapen the Divilla brand, sabi ng iba. Pero may ilan na nakakita sa lohika. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bote ng suka sa estante, nakita ko si Jacob na kausap ang isang lalaki sa labas. Ibinibigay niya ang susi ng kanyang itim na sedan. Ang parehong sasakyan na sumundo sa akin noon. Ang sasakyang simbolo ng aming magkaibang mundo. Nang makaalis ang lalaki kasama ang sasakyan, pumasok si Jacob sa karinderya. Ibinenta mo, tanong ko. Tumango siya, isang kakaibang ngiti ang nasa kanyang labi. Kailangan ng cash flow para sa bagong konsepto. At saka, lumapit siya sa akin, mas gusto ko naman talagang mag-jeep kasama ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang pagbebenta ng sasakyan ay hindi lang tungkol sa pera. Isa itong simbolikong pagtalikod sa kanyang nakaraan. Ang Jacob de Villa na nakilala ko ay unti-unting naglalaho, at sa lugar nito ay isinisilang ang isang bago, isang Jacob na hindi takot magsimula sa wala. Ang tiwala ko sa kanya, na minsay nabasag, ay dahan-dahang nabubuo muli, mas matibay ngayon kaysa dati. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating makalipas ang isang buwan. Kailangan mong sumama sa akin, sabi ni Jacob. Ipapakilala ulit kita sa kanila. Ang kaba ay bumalik. Pero nang hawakan niya ang aking kamay, alam kong iba na ngayon. Pagdating namin sa mansyon, ang katahimikan ay mas mabigat. Ang karangyaan ay tila nababalot sa anino ng kalungkutan. Dumiretso kami hindi sa engranding dining hall, kundi sa silid ng kanyang ama. Naabutan namin si Senora Elvira na nagpupunas ng noo ng kanyang asawa. Ang dating matapang at palaban na reyna ng pamilya de Villa ay mukhang pagod at marupok. Nang makita niya kami sa may pinto, wala na ang dating pagkasuklam sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang blangkong pagtanggap. Lumapit si Jacob sa tabi ng kama. Lumuhod siya para maging kapantay ng kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito. Pa, mahina niyang sabi. Si Kate po. Dahan-dahang iminulat ni Senor de Villa ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. Pa, pagpapatuloy ni Jacob, ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Hindi na ito ang boses ng isang anak na nagre-rebelde o humihingi ng permiso. Ito ang boses ng isang lalaking nagpapahayag ng katotohanan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung sino siya. Pero gusto kong malaman ninyo na ang lakas na ginagamit ko araw-araw para ayusin ang lahat ng ito galing sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siguro akong sumuko. Si Senora Elvira ay napatingin sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinitingnan bilang isang hamak na tindera ng isda. Tinitingnan niya ako bilang ang babaeng hindi umalis sa tabi ng kanyang anak sa pinakamadilim nitong oras. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan, isang tahimik na pagsuko. Isang pagkilala. Ngunit ang pinakagumulat sa akin ay ang ama ni Jacob. Gamit ang natitira niyang lakas, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Inabot ko ito. Ang kanyang balat ay tuyo at malamig, ngunit ang pagkakahawak niya ay may init. Salamat Hija, halos pabulong niyang sabi. Alagaan mo ang anak ko. Tumango ako, hindi na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Opo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan namin ay gumuho. Hindi dahil sa pera o estado. Gumuho ito dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan, ang pag-unawa sa gitna ng pagdurusa. Nang gabing iyon, pagkatapos naming ihatid si Jacob pabalik sa karinderya, umupo kami sa dalampasigan. Ang gabi ay tahimik, ang alon ay marahan. Naaalala mo yung unang dinner natin sa bahay, tanong ko. Ngumiti siya ng malungkot. Paano ko makakalimutan yon? Isa yon sa mga pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi na mahalaga yon, sabi ko. Ang mahalaga kung nasaan tayo ngayon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dati, akala ko ang pag-ibig, parang isang tropeo na kailangan kong hanapin at mapanalunan. Isang bagay na makukuha ko. Hindi pala. Inabot niya ang kamay ko.
Ang pag-ibig pala, binubuo. Itinatayo. Pinaghihirapan. Araw-araw. Parang itong karinderya mo, kate. Mula sa buhangin, itinayo mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang mga problema ay naroon pa rin. Ang sakit ng kanyang ama, ang milyon-milyong utang ng kumpanya, ang kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pag-asa. Hindi ito ang pag-asa na biglang magiging maayos ang lahat. Ito ang pag-asa na kahit anong unos ang dumating, mayroon kaming pundasyon. Isang pundasyong hindi gawa sa pera o pangalan, kundi sa tiwala, pagpapatawad, at pagmamahal na sinubok ng panahon. Sa paghampas ng mga alon sa dilim, alam naming hindi ito ang katapusan ng unos. Simula pa lang ito ng pinakamalaki naming laban. Pero sa pagkakataong ito, haharapin namin ito ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jacob at Kate. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito, sa pagsubaybay sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pagbangon ng mga tauhan na sabay nating minahal. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mundo. Para akong naging isang matalik na kaibigan na tahimik na nanonood mula sa malayo, umaasang sa huli, mahahanap nila ang kapayapaan at kaligayahang para sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang simpleng paalala para sa ating lahat. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Madalas, ito ay natatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay, sa isang tasang mainit na lugaw, sa isang tapat na pag-uusap sa dalampasigan, sa isang kamay na hindi bumibitaw sa gitna ng unos. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling nagawa natin. Dahil sa pagpapatawad lamang tunay na nagsisimula ang paghilom. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano kalaki ang pagkakamali, kahit gaano tayo kabagsak, palaging may pagkakataong magsimula muli. Palaging may pagkakataong itayo ang sarili nating karinderya sa tabi ng dagat. Ngayon, nasasabik akong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento at mensahe ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong lahat.